Part 116, Gretchen. Magandang oras sa inyong lahat mga kastorya. Handa na ba kayong makita ang mukha ng isang taong nagmarunong pero napahiya sa huli? Sa parting ito, susubukan ni Kevin Yamoto na wasakin ang relasyon ni Demetrio at Gretchen sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng sekreto ni Master Colin. Pero ang hindi niya alam, mas talino pa sa kanya ang ating bida. Pero habang nagkakabukingan sa pagkainan, isang mas malaking sekreto ang aksidenteng may iwan sa isang handbag. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Gretchen? Ito na ang pinakahihintay nating lahat, kaya't simulan na natin. Agad na tumayo si Demetrio para tingnan kung sinong bisita nila. Subalit ang hindi niya inaasahan, mukha ni Kevin ang bubungad sa kanya. Akbang pagsasara niya to ng pinto, subalit mas mabilis naman siyang napigilan ng lalaki sa pamamagitan ng pagharang ng isang paa nito sa pintuan. Bakit ka nandito? Puno ng disgustong tanong ni Demetrio. Hindi siya naniniwalang nagkataon lang kaya narito ang lalaki. Hindi naman sinagot ni Kevin ang tanong ni Colin, bagkos agad na dumako ang kanyang mga mata sa loob ng bahay at nakitang naroon ang mga lolo at lola niya na kanyang kinatuwa. Huminga siya ng malalim bago matamis ng witi kay Colin. Ano ka ba naman, Colin? Para naman tayong hindi magpinsan kung makaasta ka. Nagpunta ako sa mansyon kanina para bisitahin sina grandma at grandpa, pero nandito sila kaya dumiretso na ako dito. Aniya at kusa nang pumasok sa loob, tsaka sinipat ng tingin ang buong paligid. Agad niyang napansin ang tensyonadong muka ng dalawang matanda. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapaismid. Miyembro din siya ng pamilyang Yamoto pero hindi man lang nag-abala ang mga to na imbitahan siya para sa isang hapunan. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng inis sa kabila ng ngiting nakapaskil sa mga labi niya. Malinis itong bahay ha, kahit simple lang at maganda ang pagkakadecorate. Pwedeng maging kalawang tahanan ni grandma at grandpa. Kaswal niyang komento. Agad na tumayo si Daichi mula sa kanyang kinaupuan bago nagsalita. Anong sadya mo at nais mo kaming makita? Kung wala kang mahalagang sasabihin ngayon, maaari ka nang umalis. Kevin, may bisita kami kaya wag mo muna kaming guluhin. Naikuyom naman ni Marie ang kanyang kamao dahil sa inis. Hindi niya alam kung ba't nagpunta ang binata na to sa bahay nila at hindi siya interesadong malaman, lalo pat kalokohan lang ang alam nito. Isa pa, sino ba nagsabi dito tungkol sa bagay na yun? Imposible namang ang mga tauhan nila. Grabe naman. Kararating ko lang eh. Isa pa, bumisita lang naman ako dahil na-miss ko kayo. Bakit nga pala kayo nandito ngayon? Hindi ba talaga kayo nagdala ng mga katulong? May malaki naman kayong bahay. Bakit nagtitiis kayo dito ngayon? Nakangising ani Kevin. Ah, hindi pa nga pala ako kumakain. At nahihirapan pa akong hanapin tong lugar. Bakit di na lang tayo magsalo ng hapunan? Marami naman kayong pagkain sa mesa. May okasyon ba? Dadapa niya. Akbang dudulog na sa hapag si Kevin, sabalit mabilis siyang hinarangan ni Colin. Kung wala ka ng sadya pa dito, umalis ka na, Kevin. Malamig nitong turan. Nang makita ni Kevin na walang pagdutol mula sa dalawang matanda, nang paalisin siya ni Demetrio, ay agad siyang nakaramdam ng galit. At bakit mo ko paalisin? Baka nakakalimutan mo, Yamoto din ako gaya mo. Living here is something new, at nais ko lang naman malaman kung bakit. Galit niyang asik at sinubukang hawiin si Colin dahilan para dumako ang kanyang mata sa babaeng kasama ng mga ito. Oh, kaya naman pala, may babae pala kayong bisita. Nakangisi niyang turan. Wait, this woman looks so familiar. Kaano-ano niyo nga palang babaeng to at nandito siya sa bago ninyong tahanan? Just shut up and leave, Kevin. Galit na asik ni Grandpa Daichi. Nagkunwari naman si Kevin na nasaktan siya sa sinabi ng matandang lalaki. Grabe ka naman, Grandpa. Amo pa rin ako. Ngayong nag-dinner kayo nang wala ako pakiramdam ko, hindi niyo ako tinuturing na kapamilya. Isa pa, wala naman akong sinabing masama eh. Nagtatanong lang ako dahil nais kong makilalang bisita ninyo. I'm warning you, Kevin. May diing bigkas si Demetrio, sabalit di naman nagpatinag ang lalaki. Saang pamilya nga ba galing tong babaeng mukhang espesyal kay Colin? Sigurado ba kayo na mabuting tao to? Baka mamaya lokohin lang kayo nito.
Nakapamulsang humarap si Kevin sa lalaki at nakipagsukatan pa ng titig kay Demetrio. Parang napaka-unfair din naman yata sa babae mo, Colin. Sobrang yaman mo, tapos dito mo lang siya dinala kaysa doon sa manson? Mukhang di pa yata alam ni Miss Miranda kung ano ang tunay mong katauhan. Nakangisi nitong Annie bago binaling ang mga mata kay Gretchen. Hindi mo ba alam na ang lalaking to ay hindi isang normal citizen lang? Nagsisinungaling siya sa'yo, Miss Miranda. Dagdag pa niya. Kinakabahan naman si Marie na napasulyap kay Gretchen. Hilaw siyang ngumiti sa babae. Gretchen, iha. Subalit kalmado lang na tumayo si Gretchen mula sa kanyang kinauupuan at tinapik ang balikat na matandang babae bago lumapit kay Demetrio. Inangkla niya ang kanyang kamay sa braso ng lalaki bago humilig dito. Pinsan ka pala ni Demetrio. Nice to meet you, Mr. Kevin Yamoto. I am Gretchen Miranda Yamoto, by the way, Master Colin's wife. Umawang ang mga labi ni Kevin at hindi makapaniwala na napatitig kay Gretchen. Base sa investigasyon niya, tinatago ni Colin ang tunay niyang katauhan sa babae. Subalit ngayong nakita niya mismo ng mga mata niya kung paano umasta si Gretchen, napagtanto niyang matagal na nitong alam ang sekreto ni Colin. Damn, this woman is unbelievable. Alam na nito na si Master Colin at Demetrio iisa, tapos pumayag pa rin to na sa isang pepetsoging apartment tumira kasama ng lalaki? Is she that stupid? Ang balak niya kaya siya naroon ay para ibuking ang sikreto ni Colin at magkasamaan ng daw dalawa. Pero hindi niya inaasahan ay mababaliktad ang sitwasyon at siya pa nga ang napahiya. Ngumiti naman si Demetrio at hinalikan pa ang tuktok ng ulo ni Gretchen bago sinulyapan si Kevin na nakatigagal. I guess it's time for you to meet my wife, Kevin. Care to give her a little greetings? Namula sa magkahalong hiya at galit ang mukha ni Kevin. Nagkatingin na naman dalawang matanda saka nakahinga ng maluwag. Hindi naman sa ayaw kitang imbitahan sa isang hapunan, Kevin. Pero sa tingin ko hindi mainam na nandito ka ngayon. Mahinahon, subalit puno ng otoridad na wika ng ginang na Yamoto. Hindi naman sa may pinapaboran si Marie pero sumasakit talaga ang ulo niya kay Kevin. Hindi rin sila nagkulang ni Daichi ng atensyon sa lalaki noon pero hindi nila alam kung bakit ganito ang ugali ni Kevin. Ilang beses na napalunok si Kevin. Nang makita niyang malamig at nakamamatay na tingin ni Colin, hindi niya maiwasang mapaatras ng ilang hakbang. At habang pinagmamasdan niya ang dalawa, hindi siya naniniwala na magtatagal ang relasyon ni Colin at Gretchen dahil sa layo ng agwat ng estado nito. Kung tutuusin, langit at lupa ang pagitan nila. Sa kaisipang yon, hindi niya maiwasang mapaismid. Aabangan na lang niya kung hanggang saan ang yabang ni Colin kapag naghiwalay na ang dalawa. Nang umalis na si Kevin, nagpatuloy ang hapunan nila. Isang masuyong ngiti ang kumawala sa labi ni Demetrio at nang makita ng dalawang matanda ang reaksyon ng mag-asawa, lalong-lalo na ang apo nila, napailing na lang sila. Mukhang sa wakas, tinamaan na nga ni Cupido si Colin at natuto ng ngumiti at maging masuyo. Ngayong nagkabukingan na talaga tayo, hindi na ako magpapanggap, iha. Ang tagal ko nang gustong umamin sa'yo at sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag. Sa susunod, sa mansyon na tayo magdi-dinner, iha. Nais kong ipakita sa iyo ang tahanan namin ng grandma mo at grandpa mo sa lugar na kinalakhan ng asawa mo. Masigla nitong wika. Nakangiti namang tumango si Gretchen. Sige po, grandma. Titikman ko po mga luto ng chef ninyo sa mansyon. At dahil sa biglaang pagdating ni Kevin kanina, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan ng lahat. Pagkatapos silang maghapunan, sandali pa silang nagkwentuhan sa salas bago tuluyang nagpaalam sina Demetrio at Gretchen. At dahil masyadong nakafocus ang atensyon ni Demetrio kay Gretchen, hindi niya namalayan na naiwanan niya pala ang mga kagamitan niya. Kasalukuyan naman nagbabasa ng newspaper si Daichi nang mapansin niya ang itim na handbag na nasa ibabaw ng coffee table. Tumayo siya, dinampot ang bag bago iniharap sa kanyang asawa. Hindi ba't sa apo nating si Colin itong bag? Agad namang lumapit si Marie at sinipat ang tingin ng bag.
Oo, nakita ko yang dala niya kanina nang dumating silang mag-asawa. Aniya at agad binuksan ang bag para tingnan kung may mahalagang dokumento bang laman nang sa ganon maihatid nila sa apartment ng mag-asawa. Subalit ang kalmadong ekspresyon ni Marie ay bigla na lang nagbago na makita niya kung anong laman ng bag ni Colin. Oh my gosh! How is this even possible? Gulat niyang bulalas. Ano bang laman ng bag na yan at gulat na gulat ka? Curious namang tanong ni Daichi. Tingnan mo, mga dokumento to na naglalaman ng tungkol kay Gretchen. Hawak ng apo natin ang impormasyon na hindi totoong anak ng mga Miranda si Gretchen. Ani Marie sa nanginginig na boses. Agad namang kinuha ni Daichi ang mga papeles at binasa habang si Marie naghahalongkat ng iba pang laman ng bag sa nanginginig niyang mga kamay. This skirt, itong teddy bear, tingnan mo Daichi, limited edition to. At ang una nakabili nito nung pinalabas na isang luxury brand ay ang pamilya ni Helena. Madalas pa nga naming paborito to at paulit-ulit sinusuot. Hindi nag-aksaya pa ng oras si Marie at agad na tinawagan si Hermania. Nang marinig ng muli ang sinabi ni Marie, halos mahimatay na ito sa gulat. Sigurado ka ba talaga, Marie? Hindi mo ba ako binibiro lang? Ani Hermania sa nanginginig niyang boses. Hindi pa naman ako ganun kasigurado pero isisend ko sa iyo mga larawan, Hermania. At ikaw mismong tumingin kung tama nga bang hinala ko? Ilang saglit lang ang naging paghihintay ni Hermania at agad pinadala ni Marie ang mga larawan ng damit at laruan na nasa mga kamay nito. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Hermania nang makumpirma niyang kay Helena nga ang mga gamit na yon. Maluhaluhan niyang muling tinawagan ng kaibigan na agad naman itong sinagot. Sabihin mo sa akin kung saan mo nakuha mga to. Marie, please tell me immediately. Agad pinaliwanag ni Marie na sa gamit ni Colin niya nakuha mga yon. Sunod-sunod sa pagpatak kamasaganang luha mula sa mga mata ni Hermania dahil sa labis na tuwa at pasasalamat. Kaya naman pala magaan ang loob niya kay Gretchen kahit boses pa lang nito ang narinig niya. At mas lalo pa niya tong nagustuhan nang makita niya to sa personal. Si Gretchen pala ang nawawala niyang apo. Buhay ang apo niya. Buhay si Helena. Maraming salamat, Marie. Bukas na bukas din, pupuntahan ko si Gretchen at iuuwi ko siya sa pamamahay ko. Matapos makausap si Marie, hindi na halos mapakalipa si Hermania. Kung siya lang ang masusunod, agad niyang pupuntahan si Gretchen ng mga oras na yun. Pero nag-aalangan siya na baka matakot to sa sasabihin niya. 20 taon. 20 taon to na nawalay sa kanya. Ganon din, kahaba ang panahon na inaasam niya. Tumayo na si Hermania at nag-utos na naghanda na sasakyan para sa kanilang pag-alis. Nagtataka man ang mayordoma ng villa sa inasta na matandang babae ay hindi na sila nag-usisa pa at pinaunlakan ang kagustuhan nito. Saan po kayo pupunta ng ganitong oras, madam? May magandang balita na nakarating sa akin, kaya ihatid ninyo ko sa ospital? Puno ng kabang naglalakad sa hallway ng ospital si Hermania kung saan nananatili si Aurora Isolde, ang asawa ng kanyang yumaong anak. Nang maaksidente si William at mawala si Helena, hindi kinaya ni Aurora ang depression niya. Ilang taon na tong dumadaan sa gitna ng gamutan, subalit wala pa ring pagbabago sa kondisyon nito. Baliwala kay Hermania kahit gabi na siyang bumibisita sa babae. Nang magising si Aurora at nakitang naroon siya sa silid nito, nagsimulang magwala at magsisigaw ang babae. Ilang sandali pang lumipas bago to kumalma at nagsamiksik sa isang sulok na parabang takot na takot sa kanya. Marahan siyang naglakad papalapit kay Aurora bago nagsalita. Aurora, si Mama Hermania mo ito. Nandito ako ngayong gabi para ipaalam sa iyo na natagpuan ko na si Helena. Buhay ang anak mo, malumanay niyang wika. Bagya namang natigilan ng babae at unti-unti nang lumingon sa kanya. Tingnan mong mabuti, hindi ba kay Helena ang mga gamit na ito? Masuyo niyang tanong. Napatingin naman ng babae sa larawan at ilang saglit pa, binawi nito ang cellphone hawak niya sa nanginginig nitong mga kamay. Helena, Helena, baby, naiiyak nitong sambit.
Ilang saglit pa, marahas na nag-angat ng tingin si Aurora sa matandang babae. Pakiramdam niya, nagising siya mula sa mahabang pagkakahimbing. Saan mo nakuha ang mga to? Binili ko ang damit na ito bilang regalo sa ikaapat niyang kaarawan. Itong teddy bear. Itong teddy bear. Saan mo to nakuha? Bigay to ng daddy niya? Humihikbi nitong sambit. Kahit ilam sa luha ang mga mata ni Hermania, nakuha pa rin niyang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, pupuntahan ko si Helena at dadalhin ko siya dito para makita mo siya. Pilit na pinapakalma ng mga doktor si Aurora matapos silang makapag-usap. Subalit biglang tumaas ang anxiety nito at di na mapakali pa. Kaya naman tinirukan na to ng sedative ng mga doktor para kahit papano'y kumalma at makapagpahinga. Bahagya namang gumaan ang kalooban ng ginang matapos yung masabi sa babae ang tungkol kay Helena. Walang araw na hindi siya nagdarasal na makita na ang apo niya. Kumakapit siya sa malit na pag-asa na makakabalik pa ito sa kanila at ngayon nagkaroon na ng katuparan ang mga panalangin niya. Kinabukasan sa Apex Production pumasok si Gretchen. Abala siya sa Isolde Pictures itong mga nakarang araw kaya't sa kabila na naman ang schedule niya ngayon. Kahit paman asawa siya na nag-iisang master calling ng bansa, wala siyang balak tumigil sa pagtatrabaho. Nais niya pa ring maging normal ang buhay niya sa kabila ng estado ng lalaking napangasawa niya. Halos wala nga siyang tulog dahil hindi tumigil si Demetrio sa kakakulit sa kanya na maging enggrande ang kasal nila. Nais itong ipagsigawan sa buong mundo na siyang napangasawa nito. Hindi niya mapigilang matawa, mukhang baliktad yata ang reaksyon nila. Pagdating niya sa set, naabutan niyang naroon na si Bianca. Pinagkibit balikat lang naman niya ang presensya ng babae, lalo pat itong female lead ng pelikula kaya't natural na narito ito. Di naman natutuwa si Bianca sa pagdating ni Gretchen. Naalala pa niya kung paano siya napahiya ng harap-harapan siyang sinampal ng mga katagang binitawan ng lola ni Demetrio. That old woman really chose Gretchen over her? Unbelievable! Imbes na batiin si Gretchen, inirapan niya ito at umalis na sa kinauupuan niya. Di naman pinansin ni Gretchen ang inasta ni Bianca at dumiretso na sa recording studio para sa kanyang dubbing part. Nang matapos ang segment, napabilib ni Gretchen ang mga producers ng naturang palabas, kaya naman nagtawag na ang mga ito ng break time para makapagtanghalian na sila. Subalit agad na sumulpot si Bianca at pabagsak na inilapag ang script sa mesa bago binalingan si Gretchen. Don't you know how to do your work properly, Gretchen? Mataray nitong asik. Ano na naman bang kailangan mo, Bianca? Tinatamad na tanong ni Gretchen. Masyadong magandang araw niya at mukhang balak na naman yung sirain ni Bianca. Siguro nga hindi ito masaya sa buhay nito at nais pa talaga siyang idamay. You clearly didn't do your part well. At anong gusto mong gawin ko? Simple lang. Ulitin mo ang pagdub ng buong script. Naniningkit ang mga mata nitong asik. Huminga na malalim si Gretchen bago nakipagsukatan ng titig kay Bianca. At anong gusto mong palabasin ngayon? Mataray na tinitigan ni Bianca si Gretchen bago to nagsalita. It means you're not professional enough. Hindi mo naaabot ang expectations ko. This is my movie kit na natural lang pangasiwaan ko, lahat including your dubbing ability. Imbes na magalit, mahinang natawa si Gretchen. Oh really? Then, can I hear more about your thoughts? Nang sa ganon may matutunan ako bago ko ulitin ang buong script. Di naman inaasahan ni Bianca, nasasakyan ni Gretchen ng mga sinabi niya, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng inis. You clearly doesn't understand the script that was given to you. Puno ng pangmamaliit niyang wika. Nakita mo bang bidang babae sa palabas? Broken-hearted siya. Her emotion should be explosive but you're suppressing it. Walang projection ang boses mo. Wala ring emosyon. It's too dry. I want a professional dubber. My performance is impeccable pero yung dubbing mo ang lamya. Sigurado ko maaapektuhan ang buong kita ng palabas kapag boses mong ginamit. Malakas ang boses ni Bianca at sapat para marinig ng lahat ng naroon ang mga sinabi niya. Bakit nagtatalo na naman sila? Mukhang tungkol naman sa dubbing ang pinagtatalunan nila. Ayaw yata na Miss Bianca sa performance ni Miss Gretchen. Abay bakit naman? Maganda naman ang boses niya. Siguro iba lang pagkakaintindi ni Miss Bianca sa karakter na dala niya.
bulong-bulungan ng mga nakapaligid sa dalawa. Muling natawa si Gretchen. Mukhang ikaw yata ang di nakakaintindi ng script. Bakit di mo subukang isipin mabuti ang takbo ng script dyan sa utak mo para malaman mong hindi dapat explosive ang boses ng bida? Tinaasan ng kilay ni Bianca si Gretchen. My scenes have been certified. Sabi ng direktor maganda ang acting ko. Wala akong nakikitang rason kung bakit hindi mo ako masabayan. Kung di mo naman pala kayang trabaho mo, just leave, Gretchen. Magtatawag ako ng panibagong voice actress na mas magaling pa kaysa sayo. At doon muna nagtatapos ang ating kabanata. Grabe mga kastorya, nakakapanindig balahibo ang katotohanang nabunyag. Sinong mag-aakala na ang lora ng Demetrio ang magiging tulay para mahanap ang tunay na pamilya ni Gretchen? Ang teddy bear at damit na yon hindi lang basta alaala, kundi ebidensya na si Gretchen ay isang isolde, isang tunay na tagapagmana. Pero paano kaya tatanggapin ni Gretchen ang balitang to? At ano ang gagawin ni Aurora kapag nalaman niyang ang anak na matagal niya nang iniyakan ay buhay at nasa malapit lang? Huwag kayong bibitaw dahil mukhang malapit na ang pinakahintay nating pagtatagpo.